Salamat sa mensahe sa itong I come to the garden. Aside kong sa diha nga matuta sa sama niya ng lugar. Makapamalandong yun ka kung yung sa Diyos pagbuhat ang iyahang mga linalang. We hope na mensahe sa ito mutuhog sa atong kasitag-sa mga kasing-kasing. Magpasalamaton sa ako daw mensahe song alam ka na ko ito ang theme song Just Pray. Morang yun ang nakinusara nga paagi nga madugtong ka sa ato ang manluluwas. Dili cellphone nga makakommunicate ka niya. Hindi ang ato lamang napagampo. Ang ato ang team in Week of Prayer, mao ang Men and Women of Prayer. Nakutlo kinigikan sa Book of Prayer. O ining simana, ato ang patalinghugan ang mga eksperyensya o ang mga qualities sa mga taong nahimong suod diha sa Diyos. Kasayad ka nga sa atong unang mga ginikanan pa lamang, isugod na ang pagbulag sa Diyos. O sa ikaduha nga generation, labaw na, kang Cain, bibiya na yun siya sa Eden. 10 generations after Kamadan, mao si Enoch. Daw kung matag generation nagkanang kalayo tungod kay after Adam, ang ipuli siya mga patriarka, si Seth. Apan nagsanay usab ang generation ni Cain. So, duha na ka generation, no? Then after Seth, nanganak siya kang Enos. Then si Enos nanganak kang Kainan. O si Kainan nanganak kang Mahalalel. Si Mahalalel nanganak kang Jared. O si Jared mao nga amahan ni Enoch. Don't you know si Enoch ang amahan sa taong pinakataas sa edad. Saman siya, Metusela. O tunay kalaptanan yun. Tungkol kay disaan man na kung mahimong matinahulong ka sa atong mga ginikanan, mutaas ang atong kinabuhi. Ang kinabuhi ni Enoch, samtang siya nagpatuto kang Metusela, doon kayo sa Ginoo. O I know nga si Metusela nakapanunod sa being a righteousness or ang pagka manang matarong sa iyang amahan.
Sa Enoch, sa ilahang kaadlawan, daw sa 10th nga generation, daw wala na ilaing mga generation pa or mga tao nga ano bang may nadlukon sa Ginoo. Apan ang Diyos na gahim o taliwala sa mga katawhan na masinupakon sa Ginoo. Ang Diyos na gahim o tao. Notwithstanding the prevailing iniquity, there was a line of holy men who elevated and ennobled by communion with God. Sometimes ang kaliwat ni Cain, mga apo ni Cain, to the 9th generation, daw sama sa natupong-tupong diha kang Enoch, nag-anang kalayo, apan ang Diyos aduna pay mga taong gitawag nato o remnant nasalin nga mayadlokon sa Ginoo. Ennobled by communion with God, live as in the companionship of heaven. Makita kayo sa Patriarchs and Prophets, chapter 6, ang subilanon ni Seth o ni Enoch. They were men of massive intellect, of wonderful attainments. They had great and holy mission to develop character of righteousness, to teach a lesson of godliness, not only to the men of their time, but for future generation. So, nagkahit paghihapon ang Diyos o mga tao. Of Enoch it is written that he lived 65 years and begat a son. Sa akong ikasulti, kaganiya, si Methuselah. After that, he walked with God 300 years. 300 years. After siya nanganak, 65 siya, niya panawigon, nanganak siya kang Methuselah, then after that, naglakaw na siya kauban sa Diyos. Enoch had loved and feared God and had kept His commandment. He was one of the holy line, the preservers of the true faith, their progenitor of promised seed. From the lips of Adam, he had learned the dark story of the poor and the cheering one of God's grace, as seen in the promise, and he relied upon the Redeemer to come. Nagtuo gayon siya, nga adunay manluluwas nga umabot. Alex, sa 10th generation, pang na sinati pag-ayo ang pagkahulog sa tao. Apan nagtugay siya nga adunay manluluwas nga ipadala. And this holy walk was continued for 300 years. It is a holy walk. Dili lang kay kasagaran, common na walk, but it is a holy walk. Enoch was a man of strong and highly cultivated mind and extensive knowledge. He was honored with special relations from God, yet being in constant communion with heaven, with a sense of the divine greatness and perfection ever before him. He was one of the humblest of men.
The closer the connection with God, the deeper was the sense of his own weakness and imperfection. Sa diha daw nga nagkadoon kita sa perfect nga Dios ato makita nga kita diay imperfect. Sa diha nga makita nato or makompare nato sa pattern nagakaduol kita. Apan kung mahimong mahalayo kita daw sa atong paminaw, perfecto na kita. No, kaya debate ni Enoch sa dihang nakipag-commune siya sa Diyos. Nakita niya ang iyang weakness, nakita niya ang iyang pagka-imperfection. Pang dili akos. Kung nakita niya, nagikinahanglan ang malulus. Enoch became a preacher of righteousness, making known to the people what God had revealed to him. Those who feared the Lord sought out this holy man to share his instruction and his prayer. He was prayerless, reprover of sin, while he preached the love of God in Christ. In the midst of a life of active labor, Enoch steadfastly maintained his communion with God. Bisan kung sa siya ka-busy, apan he maintained ang iyahang relationship sa Diyos, kanang iyahang pakipag-commune. Usahay, alam nato kung busy na ganita, atong i-sacrifice ato ang mga pagampo. Apan, for Enoch, dili ka naman. Sa panahon nga nahimong busy siya, mao gikinahanglan nga mo-commune siya sa Diyos. The men of that generation had not the holy of Israel, who sought not to gather gold or silver or to build up possession. But Enoch's heart was upon eternal treasure. He had looked upon the celestial city. He had seen the King in his glory in the midst of Zion. His mind, his heart, his conversation were in heaven. The greater the existence, iniquity, the more earnest was his longing for the home of God. While still on earth, he dwelt by faith in the realms of light. Doon ay mga panahon na o kadaghanan sa panahon na makinsara siya. Tungod kay ang pag-insara, mao ang usap kahigayunan nga makahimo ka sa pagsampit sa Ginoo. Doon na siya yung mga panahon na instead na mo makikuban sa mga tao, apan wala na niya kung niya kaugalingon sa pagkikuban sa mga tao tungkol kahit naman siya buluhaton alang sa missionary work, apan doon ay mga kahigayunan o daghang mga kahigayunan na mangalibad siya sa pagpakiguy-hugoy tungod kay gusto siya makidugtong sa Ginoo. Ato na sayan, na kining mong tao, mo niya ang pinakataas o edad. Tungod kay until now, he's living. Buhay siya. Tungod kay translate siya nagto sa langit, nawang-wagi o kanang. Giyon nga, prayer was the breath of his soul.
Ang pagampo mao ang gininhawa sa iyang kalag. Pinaganit ka ginhawaanin or kung atong ihapon ang pagginhawa sa isa ka minuto. Pila ba ka ha? Muna gidaganon. Prayer was the breath of his soul. May gininhawa sa iyang kalag. Communing thus with God, Enoch came more and more to reflect the divine image. Pagkanin doon, no? Tungkol kay na-commune siya sa Diyos, nireflektar biha kaniya ang divine image. Pila lang to ka adlaw nga si Moses nisaka sa bukid nga nakikuban sa Ginoo. 40 ka adlaw. But then sa iyang pagkanaog, sa iyang dagway, himaya, puno sa himaya. Comparing to Enoch, 300 years na nakikuban sa Diyos. Divine image. His face was radiant with a holy light, even the light that shined in the face of Jesus. Ang kanindot. As he came forth from these divine communings, even the ungodly beheld with awe the impress of heaven upon his countenance. So, pwede raw, dili na yun siya musulti, no? Ang ihalang panagbuhay daan, bisan mga unbelievers, nakakita na yun sa iyang panagbuhay, makaingon na yun nga saka iklari kayo nun. Ikan din siya sa langit. Dihat lang panagway. His faith walked stronger. His love became more ardent with the lapse of centuries. To him, prayer was as the breath of the soul. He lived in the atmosphere of heaven. Nakapuyo siya sa langit nun nga atmosphere. Hindi pa malanggit siya sa yuta. At pa naka-experience na siya daan before siya gilalim sa atmosphere of heaven. Distressed by the increasing wickedness of the ungodly and fearing that their infidelity might lessen his reverence for God, Enoch avoided constant association with them and spent much time in solitude, giving himself to meditation and prayer. Thus, he waited before the Lord, seeking a clearer knowledge of his will, that he might perform it. To him, prayer was as the breath of the soul. He lived in the very atmosphere of heaven. Patriarchs and Prophets, page 85. Enoch walked with God through prayer. Mo din ang gingon na yung sa niya pag-walk with God. It is through prayer. Okay. Breath man sa iyang kalag ang matagtikang siguro yun niya. Ang iyang nahuna tuwa sa Diyos. I wish I could impress upon every worker in God's cause the great need of continual earnest prayer. They cannot be constantly upon their knees. Hindi man ikinahanglan na magluhod kanunay. But they can be uplifting their heart to God. This is the way that Enoch walked with God. Ang iyahang kasing-kasing was uplifted kanunay ngadto sa Ginoo.
while engaged in our daily work, we should lift the soul to heaven in prayer. These silent petitions rise like incense before the throne of grace, and the enemy is baffled. The Christian whose heart is thus stayed upon God cannot be overcome. Kadto din, tao daw ang Kristohanon nga ang iyahang kasing-kasing ni puyo diha sa Dios cannot be overcome. Hindi kayo? This power nga dili ka matay. You can overcome. No evil arts can destroy His peace. All the promises of God, of God's word, all the power of divine grace, all the resources of Jehovah are pleads to secure His deliverance. Nasaan diha kanina? Promises, power, ang grasya, all resources of Jehovah are pledged to secure His deliverance. It was thus that Enoch walked with God, and God was with him. Dili lang kay siya nakiglakaw uban sa Diyos. Samtang siya nakiglakaw sa Diyos, ang Diyos usab nakikuban kaniya. A present help in every time of need. Kanindot tungod kay na-experiensyahan ni Enoch ang mga answered prayer. Help in every time of need. Individuals sought out Enoch for prayer. Enoch became a preacher of righteousness, making known to the people what God had revealed to him. So, kung unsa ang ipadayag sa Dios ngadto kaniya, wala ka na niya ipungan niya sa iyang pagkaloob. It's not being heard. Dili, yahapining isulti usab ngadto sa Lord. Those who heard the Lord sought out this holy man to share his instruction and his prayer. So, daghang na tao na nangita siya. The greater Enoch's labor, the more earnest his prayer. In the midst of a life of active labor, Enoch steadfastly maintained his communion with God. Ako may kasulti ka ganiyan. Sa ato ang mga eksperyensya sa kinabuhi. Daghang nga kayong makalimot taong worship. Makalimot taong ampo tungod kay kabisi sa kalibutan ng mga utang. Usahay, doon ay mga pangitago nga maghapon na lang daw wala ka makasampit sa Ginoo. But Enoch steadfastly maintained his communion with God, bisan pa sa mga pangitago kasama niya. The greater and more pressing his labor, the more constant and earnest were his prayers. He continued, exclude himself at certain periods from all society. After remaining for a time among the people, laboring to benefit them by instruction and example, he would withdraw
to spend a season in solitude, hungering and thirsting for the divine knowledge which God alone can impart. Wa matagbaw si Enoch. Di bakit paghihapon niya ang kauhaw o kagutom sa divine knowledge. Wa maghunong siya sa pagpangayo nini sa Diyos. Sahay maka ingunta nga ako na kayo akong pagturo. Di na ko mapukling apan sama ko ninyo. Wala igutom o wala siya matagbaw pa. Ang iyang pagbati sa kagutom o sa kauhaw sa knowledge of God, kanunay niya ginapangita. Mo kini ang tao to walk with God. Yun sa ipang lakaw kauban sa Ginoo through His Word. Dili man sa siguro siya nag-a-actor sa iyang mga paghampo apan ang iyang mind na set diha sa Diyos. Ako naglahon din takla sa kagabi yun. Mga tao nagdihatag sa Diyos, mga implo, mga sulundan. Ako naglahon mga ato sa siya, mga sunod. Araw kita na doktor nato sa Diyos. Kanayo ng Diyos o, may gabi ka natin.